Binaha na naman ang ilang bahagi ng Metro Manila dahil sa thunderstorm kaninang hapon. Lagpas tao ang tubig sa ilang lugar sa Quezon City. At saksi, si Nico Wahe. Malalim ang baha sa bahaging ito ng Barangay Santo Domingo sa Quezon City. Kung may makakadaan, tanging bangka at malalaking sasakyan lang. Gaya ng truck na ito na tila nag-ala submarine at sinuyod ang kahabaan ng Santo Domingo. Hindi alintana ang mataas na baha. Kaya naman bitbit niya rin ang malaking alon sa bawat daraanan niya. Kaya ang resulta, nagkasira-sira ang mga gate ng bahay na nadaanan niya matapos hampasin ang malaking alon. Hindi namin nakita, basta nakita namin yung gate, sira na. Aminado naman ang pahinante at driver sa nagawa nila. Kala po namin kasi hindi ganong malalim. Pagdaan po namin dito, di namin alam na pababa pala yan. Umabot po sa ganito kataas yung tubig. Binilo na po namin kasi matitingga po kami sa gitna pag huminto kami. Binilisan niyo? Opo. Kaya po ginaganyan nangyari. Isang Santo Domingo sa 63 area sa Quezon City na binaha matapos ang tuloy-tuloy na pag-ulan mula kaninang tanghali. May ilang estudyanteng stranded din sa baha sa Santo Domingo. May pasok kayo kanina? Opo, meron po. O tapos, ano nangyari? Ayun po. Lakas po ng ulan. Lakas ng ulan. Wow. So pinauwi kayo? Hindi po. Pauwi na kayo? Uwi ano po talaga namin. Uwi ano talaga? Wala po po suspended. Lampas tao na ang baha sa Barangay Talayan kaya abala sa pag-rescue ang bangka ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Office. Galing kayo sa loob, te? Opo, nirescue po kami, kuya. Na-rescue? Paano kayo na-rescue? Ano po, stranded po kami dun sa namin, ang tubig ilang tao na. Talaga? Anong street yon? Dito po sa Calamba, G. Aranita, tapos ang nag-rescue po sa amin ay mga taga-barangay, ng Santo Domingo. Santo Domingo. Opo, Santo Okay. Sa Biak na Bato Street, tumirik ang isang van kaya itinulak na lang. Dahil sa baha sa kanto niyan at ng Quezon Avenue, iniba rin ang ruta ng mga sasakyan. Inabot na rin ng baha ang paanan ng kalsada paakyat ng Skyway, kaya napatigil ang ilang sasakyan o di kaya napaatras. Naglutangan naman ang mga plastik na basura sa baha sa kahabaan ng Araneta hanggang E. Rodriguez Avenue. May ilang sasakyan na nagpumilit dumaan sa abot bewang na baha. Matinding traffic ang dulot ng baha dahil hindi na makadaan ng Araneta Avenue ang mga sasakyan at napipilitang mag-detour sa E. Rodriguez Avenue papuntang Welcome Rotonda. Dahil din sa lakas ng ulan, nalubog din sa baha ang Mother Ignacia Avenue, corner Summer Avenue. Kaya ang sasakyang ito napaliko na lang sa halip na dumiretso sa binahang kalsada. Umatras din ang isang pampasaherong bus. Lampas gutter deep naman ng baha kanina sa Scout Ibardolaza, corner Kamuning, bagaman nadadaanan pa. Naipon din ng tubig sa Timog, corner 11 Jamboree, pati na sa EDSA Kamuning northbound. Sa V. Luna Avenue naantala ang biyahe ng mga motorista dahil sa baha. Hindi rin madaanan kanina ng light vehicles ang parte ng Kamias na malapit sa Anonas. Bumagal din ang daloy ng trapiko sa Elliptical Road at Commonwealth dahil sa baha. Ayon sa Quezon City DRRMO, mag-aalas 6 na ng gabi nang humupa ang lahat ng baha. Pero may ilang mga inilikas sa kasagsagan ng ulan at baha. Meron na kaming evacuees as of 2 p.m. today. We have 45 families totaling to 123 individuals. Bale, 3 barangay siya in 3 evacuation centers. Tinugunan na raw ng QCLGU ang kanilang mga pangangailangang pagkain at tubig na maiinom. Para sa GMA Integrated News, Nico Wahe, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.